Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Lagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa liwanag ng tala at sa himig ng mga awiting Pasko, kami ay nagtitipon upang ipagdiwang ang pinakadakilang handog mo, ang pagsilang ng iyong anak na si Jesus, ang pag-asa ng sanlibutan. Sa kanyang pagdating sa isang payak na sabsaban, ipinakita mo na ang tunay na pag-asa ay hindi nanggagaling sa yaman, kapangyarihan o kaginhawaan, kundi sa iyong paglapit sa amin sa katahimikan at kababaang loob. Naway maging ganito rin ang aming puso, payapa, handang tumanggap at bukas sa mga biyaya mo. Panginoon, pag-ibig mo ang nagbibigay sigla sa aming pagbangon sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa panahong ito ng Pasko, pag-alabin mo ang aming pagnanais na gawing mabuti ang aming mga salita, mapagkalinga ang aming mga kilos, at tapat ang aming paglilingkod sa pamilya, komunidad at bayan. Ito ang aming panalangin sa ngalan mo, Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang ating official website, radiomaria.ph. Bababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Mga kalakbay, tayo po ngayon ay nasa Season 3, two-part season ender ng Usapang K. Pag-uusapan po natin ang mga special questions on the Christmas season. Magninilay po tayo tungkol sa kahulugan ng Pasko. Ayan po, no? So, umpisahan na natin, Father Paul, Sister. May tanong ako sa inyo. Kapag malapit na ang Pasko, ano ang sumasagi po sa mga utak ninyo? Sa akin, pag malapit na yung Pasko, na iisip ko yung simbang gabi. Yan. At saka regalo. Exchange gifts, party, yan, Christmas party. Well, dahil taong simbahan tayo, naiisip ko agad magiging busy season tayo nito, no? Kasi pag nag-umpisa na ho ang Christ the King, sunod-sunod na po yung mga malalaking selebrasyon sa ating simbahan, no? Kagaya ng Immaculate Conception, then meron na po tayo niyan. Ayan, binanggit niyo po kanina, simbang gabi. Sunod-sunod po yan, hindi lang po dito po sa ating parokya sa UST, hindi lang po tayong isang beses na nagkakaroon ng simbang gabi. Meron tayong panggabi, which is the anticipated one. Then the other one, yung sa madaling araw. Dagdag mo pa ho yung Christmas Eve Mass. Tas konting pahinga, meron na naman tayong New Year's Eve Mass. So talagang pukpukan tayo sa simbahan ngayon. Pero hindi naman tayo po nagsisisi no, na ginagawa po natin ito. Bagkus napakasaya po natin kasi Christmas talaga is ito yung nilulook forward natin palagi, no, kasi masaya, no, panahon ng pagbibigayan, no. Ayun po. Si Father Paul, kaya nandiyan na kaya uli si Father Paul? Pag malapit na yung Pasko, syempre yung mga activities natin, no, tsaka yung unang-una yung Noche Buena, syempre yung mga pagkain na hinahanda natin, no, lalo na nung nandiyan pa sa Pilipinas, no, yung hamon,
tapos yung queso de bola, ayan, tapos yung mga family reunions, family gathering natin, syempre. At saka yung mga mall na nagbubukasan na yung mga Christmas lights, 'di ba? Iba-iba yung mga may mga sale, 'di ba? At saka yung mga tao bili ng mga regalo o mga panregalo. O yung inaalala natin yung ating mga inaanak. Yan, no? Yan yung mga naiisip ko palagi pag lumalapit na yung Kapaskuhan. Kakaiba talaga po ang Pasko dito sa Pinas, nga sabi nga sa isang kanta. Pero Father Paul, since kayo yung aming foreigner no sa panahon na ito dahil Foreigner talaga. nasa ibang bansa kayo, no? Malayo Kamusta po dyan sa Europe? Ano po ba ang ambience ngayon dyan, ngayong December? Ambience dito. Well, alam mo naman yung aming lugar ay nasa dulo ng Europe, no? Kaya masasabi mo medyo probinsya, no? Pero hindi nawawala yung paglalagay ng Christmas lights, no? Naalala ko nga nung recently lang nagkaroon ng lighting, no, ng Christmas lights along Main Street, tapos doon sa pinaka-plaza nila, no? Pero hindi katulad sa atin yung mga bahay may kanya-kanyang mga ilaw, no? Actually dito, even yung mga simbahan, yung government yung naglalagay ng mga Christmas lights or decoration. Kaya napansin ko, merong common motive, 'di ba? Hindi katulad sa atin na kanya-kanya. Na dito, iisa lang pag pumunta ka, iisa yung itsura, pinag-isipan kasi isa lang yung naglagay. No, katulad dito sa cathedral, naglagay sila ng 2 angels doon. No? Siyempre, tipid na rin yun sa gastos ng simbahan. At the same time, magandang tignan, no? Kasi pare-pareho. Simple lang. Pero dito, karamihan sa mga Pilipino, nag-uwian. No? So, yung iba sa kanila, hindi sila nag-summer break. Bagkos, inipon nila yung bakasyon. Halimbawa, 1 buwan yon. Tapos yung 1 buwan na naman na bakasyon para at least mahaba-haba yung kanilang Christmas break. So, ngayong Disyembre, mas konti, no, yung mga Pilipinas. Actually, meron tayo ditong Tagalog Mass every month, which is second Sunday of the month. Palagay ko konti lang yung magsisimba ngayon. No? Kasi yung iba nagsabi na mag-uuwian. And then karamihan, yung isang Pilipino nga kilala ko, dahil uuwi sila, pinamimigay na nila yung laman ng ref nila. No, so yung mga Filipino items nila doon, no, kasi dito parang ginto yung magic sarap, no, ginto yung mga sinigang mix, mga ganyan, no, mga bagay na wala dito. Pinamimigay nila, no, kasi matagal silang mawawala. No, so yun yung ngayon no, na kami nagpe-prepare, pero hindi ko pa talaga na-experience yung actual. Pero definitely, syempre, wala dito nung simbang gabi, yung ginagawa natin. Although, nagpo-propose kami no, na baka sa susunod na taon, magkaroon na. No, pero hindi yung madaling araw, kundi yung sa gabi. No, yung after work ng mga tao. Pero yun nga, nag-iisip pa kami kasi nga, hindi ko alam kung gaano karami yung maiiwan dito sa Pasko. First Christmas namin, no, kasi dumating ako parang 28th ba o 30th ng January. And yun isa si Father Mars, so kasama ko dito. Actually, nag-New Year siya rito, pero hindi pa rin siya nag-Christmas. So, first Christmas namin. Ayun po. Kung mag-exchange gift naman po tayo no sa ating mga kapwa host, ano kaya ang ibibigay po natin sa isa't isa? At siguro bigyan niyo po ng gandang explanation kung bakit niyo po ibibigay sa co-host ninyo. Siguro ako mauna. Ako ang ibibigay ko sa inyo. Ay, sige, Father. Ay, hindi, pare-pareho yung regalo ibibigay ko sa inyo para walang ang bibigay ko, chocolate. Kasi, di ba, ang chocolate, stressful yung life natin. Ang dami nating activities, ang dami nating mga responsibility. Yung tsokolate, alam natin, is a comfort food for stress, ganyan, for sa blood pressure, so good for sa immunity. So yun yung gusto kong ibigay. Ayun, si Sister. Chocolate daw. Ikaw, Father. Black chocolate. Yan. Naiisip ko pagkain Paramihin na lang natin kasi sa grocery items. Grocery items na lang. No?
may panghanda kayo ng Noche Buena. No? Para very, very parish pa rin yung mindset. So, yung may spaghetti, di ba? May ano ba yan? Yung tomato sauce. Yung pwede mong ilutuin. Yan, yung Noche Hamon. Buena. Fruit salad. Huwag na hamon, Bakit, sister. Father? Mahal yung hamon eh. Mahal yung hamon. Bakit, Father? Bakit grocery? Grocery kasi para sa Noche Buena, di ba? Meron silang panghanda. Ano? At the same time, kung ayaw nila, pwede rin nilang ipamigay na regalo, di ba? Pero basically, kasi sa atin naman, simple na lang yung mga celebration natin ngayon eh. Ewan ko, nung nasa Paris ako, palagay ko naman masaya na yung mga tao na may matatanggap kahit paano, di ba? Kasi maririnig mo, pag inabutan mo, sasabihin nila, at least meron na po kaming panghanda. Diba? So, ako yun yung naiisip kong ibigay. Kahit alam ko namang meron na kayo, pero pandagdag. Ayun. Sige, ako Very naman. practical. Ano naman, Brother Pao? Ano naman sa'yo? Ako naman ang ireregalo ko. Sige, gagaya rin ako sa inyo. Parehas na lang din. Although may individual sana ako kanina eh. Pero kasi per naisip ko, mas maganda siguro isa na lang din. Pagkain talaga. Iba talaga ang effect ng pagkain kasi pag kumakain ka, ang sarap makipagkwentuhan doon sa kasama mo, no? Kasi maya't maya may intake ka ng food, tapos may magpa-pop up sa utak mo, mag-uusap uli kayo. Parang humahaba yung usapan, which is ginaganahan. Ginaganahan tayo palagi. Oo. Ayun po, no? Ano naman kaya po ang symbolic gift na gusto mong ibigay sa iyong sarili ngayong Pasko? Sa tingin ninyo? Symbolic gift. Symbolic gift. Ako naiisip. Sige, ikaw muna. Ako siguro, bakasyon. Although bakasyon mo lang, brother. Gusto ko ulit magbakasyon, no? Personally, may dinaramdam tayo na medyo personal. Ano sa tingin ko ngayon, ang bakasyon ang kailangan ko para makapag-move on, no? Kasi iba yung dala ng bakasyon eh, relaxing, no? Na yung utak mo, no? So yun ang symbolic gift na gusto ko ngayong Pasko. Na sana matupad ko, no? Pero sa panahon ngayon na medyo malapit-lapit na eh, baka alanganin na. Next year na lang. Peace mo na. Oo. Ako siguro, sa akin ang naisip ko kanina, vitamin C eh. Dahil inuubo ako tsaka sinisipon, no? Pero, basically siguro yun yung mga pwedeng inumin na makakatulong sa ating kalusugan, no? Kasi lalo sa Pilipinas, so very challenging kapag pari sa Pilipinas dahil sa mga simbang gabi. At hindi lang yung 9 days, yung hindi lang yung 9 masses yung pinaprepare mo, kung minsan hindi lang isang parokya. Di ba, may chapel ka pa o meron ka pang mga ibang imbitasyon ng mga misa, no? Kaya gamot. Yan. Ikaw, sister, anong symbolic gift ang gusto mo sa sarili mo? Na gusto mo sa akin, halaman. Ay. Halaman kasi nagsisimbolize ng para sa akin yung good health. Kasi yun ang kailangan ko eh. No? Dahil meron akong karamdaman na dinadala, so kailangan maging healthy ako. Kaya ang parang green siya, fertile, meron din siyang benefit na binibigay ang mga plant, ibigay para sa sarili ko. Yan. Ayan. Ngayon alam ko na ibibigay ko sa iyo, sister. Isang paso. Sister, alam mo na halaman. Tsaka very therapeutic talaga yung mga halaman. Tsaka at the same time, syempre nakakatulong tayo sa environment, no? Tsaka iba kapag ka nag-aalaga ka ng may buhay, di ba? Whether it could be plants o kaya yung mga pets natin, di ba? Nakakatulong sa kanila at nakakatulong din sa atin. Totoo po yan. Ganda yun. Yun po yung gawain ko nung bakasyon ako sa amin. No? Talagang nagtanim ako ng mga halaman. Ang nanay ko mahilig sa mga halaman na fruit bearing, ako naman ng bulaklak. So na puwersa ako magtanim ng
kung ano-ano like malunggay, atis, kalamansi, mga ganon, no? Kaya si Pwede mong igad. Ano yan? Pwede mong anihin, di anihin, ba? oo. Oo, kaya sili, di ba? Mga pwedeng gamitin pangluto. Kasi sa panahon At talaga ngayon na nagtataas yung bilihin, talagang minsan practical na talaga na magkaroon ka ng sarili mong Magtanim. totoo yan. Kahit din sa Tama ano naman. at sa mahal ng mga gulay ngayon, naisip namin, ay magtanim tayo ng mga ganyan para at least may pantulong ba para dun sa kakainin namin, makakabawas sa gastusin kasi meron Yes. kaming ano, produkto na galing dun sa garden. lalo na ngayong Pasko, no, na syempre in demand dahil nga maghahandaan na like yung mga kamatis, yung mga sibuyas, mga bawang talagang magtataasan talaga sila ngayon. Kailangan pala magtanim na tayo mga a year before. O kaya, no? Kasi para maani mo siya sa Pasko. Totoo yan. Yung mga Sabi itinanim nila, mo. pag may tinanim ka, meron kang aanihin. Aanihin. Yan. Oo, tama yun. Naku, Okay. magandang reminder din yan sa mga kalakbay natin, no? Na nag-iisip kung anong pwedeng gawin para makapagtipid, no? Hindi lang pagtitipid sa pera, kundi pwede rin magtanim, no? At anihin ang mga tinanim. Lalo na yung mga nasa probinsya kasi they have the luxury ng lupain, di ba? Yung mga Yeah. sa Manila kasi medyo mahirap maglalagay ka pa sa paso or yung mga urban planting Yeah. na methods natin. Pero may paraan pa rin, kumbaga. Pero malaking tulong yung pagtatanim po talaga ng mga halaman, lalo na ngayon sa sitwasyon natin na palagi tayong binabagyo, binabaha, Yes. magandang panangga talaga sa mga natural calamities ngayon is yung mga halaman, no? Yung maliban nga talaga sa Manila, medyo mahirap na gawin yon pero sana magawa ng paraan. No? Totoo. Okay, so magdako na tayo sa ating topic for this Yung topic episode, natin no? ngayong Ang tungkol araw sa na ito. Advent at Pasko. Okay. So, ang pag-uusapan natin, ano po ang kahulugan ng Advent at bakit mayroon pong Advent? Advent. Hmm. Ang Advent nanggaling sa Latin word, no? Adventus. Ibig sabihin ay pagdating. Sino yung dadating? Siyempre si Jesus, no? Na yung una niyang pagdating, yung kanyang kapanganakan at yung ikalawang pagdating sa huling at the end of time, no? Christ the King will come again, sabi nga. So, dalawa yung pagdating. Pero may mga ibang authors na sinasabi nila, tatlong pagdating. Yung una, yung kapanganakan ni Jesus. Ikalawa, yung second coming na sinasabi natin at the end of time. At yung ikatlo, yung pag tinatanggap natin si Jesus sa araw-araw kapag tayo ay nagsisimba, tinatanggap natin sa Eucharistia, yun, it's another coming, no? Christ, Jesus is also coming to our hearts, to our soul. Yan. Napakaganda nung punto ni sister na yun, no, na kasi kung minsan yung Advent, inaantay pa natin. Of course, that is the proper time, no, ng liturgical season natin, yung towards the start, no, ng ating liturgical calendar na paghahanda para sa liturgical season ng Pasko, no? Pero yun nga, yung pagdating, kung ang Advent pa lang, meaning niya ay pagdating, dapat pinaghahandaan natin yung moment, no? Pati lalong-lalo na yung sa misa, no? Kasi sa misa nandun mismo yung katawan at dugo ng ating Panginoon, tinatanggap natin sa kanyang salita, no? At saka doon sa Eucharistia, no? Kaya yung preparation natin, kumbaga hindi lang tuwing katapusan ng taon, which is December, which is the start naman ng ating liturgical calendar, kundi araw-araw, no? Lalo na yung second coming. Diba hindi natin alam kung kailan yon, no? Kaya nga yung paghahanda natin, kailangan ito ay araw-araw, no? At madalas nating marinig anong klaseng paghahanda ba yung dapat nating gawin, no? Kasi syempre hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya nga ako naalala ko yung preparation natin, it's more of consistency of life, di ba? Yeah. As ang nangyari yon, wala na, no? Parang yung nasa gospel, di ba? It's like there are two persons. One will be taken, one will be left behind. Yeah. Sabing ganon. So, kahit anong ginagawa mo at that particular time, abutan ka,
yun na yun, no? Kaya nga it's more of awareness, it's more of our consciousness, and it's more of our being consistent, no, doon sa ating paggawa ng kabutihan, doon sa ating paggawa ng yung way natin ng kabanalan, no, yung pagsunod natin sa Panginoon. Father, naalala ko tuloy yung iba, kung tayo ay naghahanda tayo pag may bisita, di ba? Naglilinis tayo ng bahay, naghahanda tayo ng pagkain, nagde-decorate tayo. Ganon din yung paghahanda na ginagawa natin, itong Advent. No, ang ating inihanda is hindi yung external preparation, pero we prepare our heart. That's why it is also opportunity, usually sa Advent, hinihikayat na tayo na to go to confession, no, to pray, no, in order to prepare our heart so that we welcome Jesus who is coming to us. Diba? Ito yung kagandahan na nasasabi ko sa ating simbahang Katolika, no, na meron tayong mga tinatawag na mga yung sa ating liturgical calendar, no, binibigyan tayo ng mga ideas kung anong mangyayari sa atin. Like for example, this Advent, it is a 4-week, no, 4 na linggo bago magpasko. So meron tayong 4 na linggo para mag-prepare. At sa 4 na linggo na yon, binibigyan din tayo ng idea kung ano dapat ihanda rin sa mga sarili natin sa 4 na linggo na yon, no? 'Di ba? Unlike sa iba kasi pag magkaroon, gaya na nabanggit nyo kanina, sister, yung mga preparation sa mga handaan, no, minsan nga it takes years, 'di ba? Kapag malaking-malaki ang event talaga. Pero yun, mangyayari lang yun once in a lifetime. Yung mga paghahandang ganun. Pero ito kasi taon-taon nating ginagawa. Pero hindi naman siya yung masasabi nating yung parang normal lang. No, kasi minsan may mga nag-iisip na ay Advent parang normal lang yun ang panahon, pero hindi natin naiisip yung kahalagaan. Oo, 'di ba? Yung kahalagaan nun na God is giving us unlimited chances, no? Unlimited chances na para makapag-prepare para sa ating sarili, na lumapit sa kanya uli at humingi ng kapatawaran para maging maganda ang pagtanggap natin kay Kristo sa kanyang kapanganakan, araw ng kapanganakan. Kasi siguro dahil masyadong nakafocus tayo minsan masyado tayong nakafocus sa Pasko, di ba? Yung mga externals. So yung nakakalimutan natin yung more than the external preparation, yung preparation of the heart. Di ba? Masyado tayong nakafocus dahil sa decoration, sa party, sa mga regalo. Pero ano ba yung best gift na bibigay natin para kay Jesus, no? Nung pagtanggap natin sa kanya, pag-welcome natin sa kanya. It's not the external preparation, but it's the preparation of our heart. Yun ang focus ng Advent, no? Na paghahanda natin ng ating sarili. Parang nang sa ganun ay welcome natin si Jesus na muling pumasok sa ating puso. Kasi ako pansin ko, tsaka siguro, di siguro, aware din ako sa sarili ko na nagawa ko rin ito, no, minsan na dahil alam mo magpapasko na pag pumasok ang buwan ng September, so mag-prepare ka na ng mga listahan mo kung anong gagawin mo sa darating ng Pasko, kung sino reregaluhan mo and all. Nandoon yung focus ng marami sa mga tao, no, marami sa atin, na to the point na hindi na masyado binibigyan ng halaga ang kanyang spiritualidad. Kaya ang nangyayari, pagkatapos ng lahat, pagkatapos mo magbigay ng regalo, makapaghanda, nakakapagsabi ka na, hay, tapos na. No, parang natapos na lang, na parang walang mahalagang nangyari sa buhay mo dahil puro labas puro labas ng pera, yun ang iniisip mo. So, walang natira sa sarili mo kasi napagod ka lang sa ginawa mong preparations externally. So nawala yung preparations mo naman para sa sarili mo, no? Yun yung medyo sad part, no, pagdating sa usaping Advent at saka Christmas. So naalala ko nga yung isang napanood ko sa YouTube. Ito binibigay kasi naming talk sa mga kabataan dito, no, about Advent. Nasabi doon, pina-flash niya yung iba't ibang activity, no, kapag ka magpapasko, no, shopping, buying gifts, ganyan, setting the Christmas tree, etc., etc., unions.
Tapos sasabihin niya kung ano yung Advent, no, yung sinasabi natin ngayon. Tapos sabi niya sa bandang huli, if you're tired, no, after Christmas or after Advent, sabi niya ganon, you have not prepared well at all. No? Parang hindi tama yung iyong ginawang paghahanda. No, hindi tama yung ginawa mong preparation. No? Kasi yun nga, sinasabi natin tong Advent is a season of hope, di ba? Pag-aantay natin para sa ating Panginoon. And dalawa yung season natin na purple, di ba? Which is Advent at saka yung Lent. Yung Lent medyo mas malungkot yung kanyang atmosphere, no? Kasi nga Holy Week at saka yung Easter yung kanyang pinaghahandaan, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero yung Advent, dahil kapanganakan ng ating Panginoon, kahit meron siyang penitential aspect, it's more joyful or more hopeful, no, yung ating preparation. Kaya nga, kahit na tayo ay, yun nga, no, tayo ay nagkukumpisal pa din, no, tayo ay nagre-retreat siguro or kung ano-ano pa yung mga ginagawa natin, penitential, pero it's a happy or a joyful event. No? Kaya nga, sana sa bandang huli ng preparation, masaya. Masaya yung nararamdaman at pag-asa, hindi pagod o lungkot or parang pinatapos mo lang. No? Kasi parang ang nangyari tuloy, napilitan ka lang. Di ba? Kasi kapag masaya ka sa isang bagay na ginagawa mo, ayaw mo na matapos eh. Di ba? Pero kapag yun katulad nun, na parang alam mong kapaguran lang siya, no, you did not really see it as such na it's a joyful event, sayang. Diba? Pati yung ating paghahanda. Tama, Father. Yung sa Advent kasi parang it's repentance with hope. Samantalang yung sa Lent naman, repentance with penitence. Yun yung pagkakaiba nila. So, mas, syempre, yung iba yung focus niya. Something like that. Oo. Yung sinasabi natin, joyful anticipation palagi. No? Yung sinasabi sa Christmas. Pero bakit kaya, no, sa tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong preparations, father and sister, no, yung joyful anticipation natin for the Christmas, then yung sinasabi ni sister na repentance and penitence para doon sa Lenten season, bakit palagi nating nababanggit yung salitang hope, no, o pag-asa? Bakit may palaging ganong eksena sa preparations ng simbahang Katoliko? Why hope? Ano meron sa hope? Kasi, di ba, the mere fact na, sa akin, no, the mere fact na alam natin na si Jesus ay darating, ay nagbibigay ng pag-asa sa tao, sa bayan, di ba? Titignan natin sa konteksto nung unang panahon, nung time ni Jesus, na, di ba, yung they were under the Roman Empire. Tapos, siyempre, andun yung parang paghihirap ng mga tao, no? Yung they were slave for thousands of years. So, darating ang Mesiyas. Sino ba yung Mesiyas na yon? Ang tagapagligtas. So, ibig sabihin nun yung nagbibigay ng pag-asa sa buong sanlibutan. Yon. Sa akin naman, ito, tinignan ko yung binibigay kong talk. No, kasi sabi sa CCC 1818, ito, the virtue of hope responds to the aspiration to happiness which God has placed in the heart of every man. It takes up the hopes that inspire men's activities and purifies them so as to order them to the kingdom of heaven. Ito yung mahalagang tandaan natin. It keeps man from discouragement. It sustains him during times of abandonment. It opens up his heart in expectation of eternal beatitude. Kaya nga, sa atin, siguro, kailangan natin ng pag-asa, lalo sa panahong tayo ay, yun, nadi-discourage, hindi kaya naman nakakaramdam tayo ay abandoned, di ba? Lalo pa yung panahon ngayon, di ba? Marami tayong mga narinig na untoward incidents na nangyayari, na nawawalan ng pag-asa kung ano-ano mga ginagawa ng mga tao, no, na kung minsan unthinkable. Kaya kailangan nating ipagdasal tong hope, no, na magkaroon sana tayo niyan. Okay, no? Iba talaga ang hatid ng hope sa ating. Gusto ko yung sinabi mo, Father, na keeps men from discouragement. No, yun talaga ang isa sa mga magagandang meaning ng hope. Kasi
pag meron tayong pangyayari, minsan talaga yung discouragement tuloy-tuloy lang. Tapos meron pa mga negativity na parang sinasabi nila na mangyayari uli yan. So parang what's the use, no? Parang bagyo. Di ba parang yung Oo. bagyo? Oo, Mangyayari naman ulit yan. oo, Doon ka pa taon-taon makinis ng nagkakabagyo. bahay. O parang taon-taon magkakabagyo, taon-taon na naman tayo magtatawag ng mga relief operations and whatsoever. Parang, Uh, what's the use? No, what's what's the the use? use? Okay. Pero Pero di ba kailangan sabi natin nga, yung hope does not disappoint us, di ba? Kasi Mm-mm. kaya nga siya hope eh. Mm-mm. Tama. Na kahit Hope na does not meron disappoint. tayong pinagdadaanan, for example, yung mga calamities na dumadating sa atin ngayon, tapos may problema tayo sa government, dun sa country natin, ang dami-daming problema. Pero it should not uh, discourage us, Courage no? Na us. patuloy pa rin tayong umaasa. Oo, it must not hinder us, no, to move forward, no, para ma-claim ang magandang kinabukasan. Okay. So, Correct. moving na tayo, no. Ano kaya ano ba ang symbol ng Advent sa simbahang Katolika? Commonly, ang nakikita natin palagi, syempre, na kapag nakita mo na yon yung Advent trees, no, alam mo na Advent na, no, at malapit na yung preparation ng Christmas. Of course, kanya-kanyang lagay yan, no? May Advent tree, no, yung iba maglalagay na ng Belen, no, yung crib na tinatawag natin, o di kaya naman yung iba meron ding pauso kapag simbang gabi yung siyam na kandila, di ba, para makita na kukumpleto yung siyam na araw. Pero yung pinaka-common natin yung Advent tree, no, na kung saan makikita natin yung bilog, which Yeah. symbolizes yung eternal or everlasting love ng ating Panginoon sa atin. And then yung apat na kandila, no, na makikita natin, tatlo doon ay purple, tapos yung isa doon ay rose or yung pink. No, yung tatlong yon, syempre kaya siya purple kasi nga katulad ng sinabi natin, it symbolizes yung penitential aspect ng Advent, yung color na purple. Pero joyful, no? Kaya nga yung isang kandila natin, yung rose color, which is the third Sunday of Advent na tinatawag nating Gaudete Sunday, meaning joyful, no? Kasi nga palapit ng palapit, no? Malapit na yung ating celebration ng pinaghahandaan natin, which is Christmas, no? At naalala ko bawat isa dun sa mga kandila, no, meron silang mga meaning, may mga tawag, no? 'Di ba meron yung candle, yung prophet, no? Yung prophetic candle ba 'yon or ano, which symbolizes yung mga prophecy tungkol sa pagdating ng Mesiyas, 'di ba? Meron yung shepherd's candle, no, which symbolizes yung pagdating ng mga unang bisita ng ating Panginoon, no, yung mga pastol na sa kanilang kadukhaan, sa kanilang simplicity, na sila yung unang nakatanggap ng balita ng pagkapanganak ng Panginoon, no? Tapos meron yung yung Bethlehem candle, no, na kung saan inaalala natin yung paglalakbay ni Maria at saka ni Jose papunta sa Bethlehem, no? And then of course yung pangatlo nga yung sinasabi nating candle ng angel candle pala, no, yung isa. Ayan. Pati may Tapos isa-isa corresponding doon. virtue din dyan, di ba? Mga virtues yun, no? Yung isa ay hope, tapos yung isa or charity, yung isa ay peace, tapos yung joy. Yan. Fresh na fresh pa sa akin kasi talaga yung mga estudyante rito binibigyan namin, ano yan eh, ilang section, yung kanilang year 7, yun yung aming tinuturo. No? Kasi hindi, although nagtuturo sila ng RE, dito yung religious education, pero general, no? As in lahat ng relihiyon, may Catholic, Muslim, Buddhist, yung world religion yung tinuturo. So dati daw ano talaga mayroong Christian living, no, or may about the faith ng Catholic. Kaya lang nag-iba. Kaya ang ginagawa nila ngayon parang nag-i-invite na lang sila ng pare na magbibigay ng lesson, at least may pari pa rin nakikita yung mga estudyante, at saka kahit paano kapag may mga tanong sila about the faith, may paring sumasagot, no? Pero ito Kaya mga re-review. Father, marireview nyo yung katekismo, di ba? Kasi isim ko, syempre kaya tinuturo nyo, no? Kasi tinuturo nyo sa na-review. Oo, gagawa ka ng lesson. Pero ano to initial effort pa lang, no? Kasi in the future, hopefully,
mas maging madalas, no, yung mga pare ay nakakadalaw na sa school. Ultimately, sana maging chaplain kasi dati may schools na chaplain talaga, nakakapagmisa. No, so unti-unting binabalik, no, especially with the new bishop ngayon dito sa lugar. Talagang pinupush na kami na gusto niyang yung instruction sa kabataan at saka yung involvement ng kabataan sa simbahan ay i-revive. Di maganda, Father, no? Maganda kasi nakakatikay sa mga bata, na papalalim yung kanilang pananampalataya, no? And Saka hopefully, nalalaman natin yung concerns ng mga kabataan. No? Mm-mm. Kasi yung mga tanong din nila, kahit year 7, very challenging yung mga tanong. At saka nalalaman mo kung, ay, naku, hanggang dun pala yung kanilang understanding. No? Very, ano pa, no? Parang marami pang kailangang ituro. No? Kaya, parang ano rin siya, yung, tawag mo dito, yung nagle-leveling kayo, no, kung Mm-mm. saan. Yan. Pero may question ako, no, going back to the Advent wreath, no. Kasi 'di ba Mm. 4 na kandila yun, Father? Bakit kaya yung ikatlong kandila, which is the pink one, nandun siya sa pangatlong linggo at hindi dun sa ika-4, which is mas Pang-apat. malapit sa Pasko, no? kasi closer na siya to Christmas, kaya pink yon, yung Mm. joy na palapit na. So ina-anticipate, darating na Nandyan pala. na. Joy, Oo. yung joy, yon. O, Kasi tas, ibabalik ulit sa purple. pabalik sa purple ulit. O Oo. palagay ko, ano no, ano rin yun. Kasi catechetical din. Kasi baka makalimutan natin yung penitential aspect ng season. Katulad ng ano, tingnan mo yung simbang gabi. Kasi yung Pilipinas, binigyan niya ng special ano yan permission, di ba? Na kapag simbang gabi, may gloria. Gloria. Sunday, yung fourth Sunday ng Advent, kapag kasimbang gabi yung misa mo, may gloria. Pero kapag ka fourth Sunday of Advent, walang gloria. And then purple yung Mm. suot instead na white, di ba? Kasi baka, yun nga, makalimutan ng tao na, nagsasaya na. Actually, hindi pa. Diba? Ewan ko, no? Ako, yun ang interpretation ko. Baka yung mga liturgies, may mga ibang Oo. explanation pa doon. No? Maganda. Pero practically, Yeah. parang by observation, yun yung nakikita ko na yung mga tao baka makalimutan no yung penitential aspect Pero ng totoo yun. season. Oh, maganda rin yung sinabi niyo, Father, no? Na talagang kailangan bumalik sa penitential aspect kasi baka nga makaligtaan na kasi kung sunod-sunod yan, tapos biglang nag-joy, parang nagiging tuloy-tuloy na yung tao na mabilis makalimot sa mga bagay-bagay, no? Pero minsan, no, napapansin ko din, Father, tsaka Sister, merong mga simbahan, no, or mga chapels per se, na naglalagay pa sila ng isang kandila pa, which is the white one. Ano bang simbolismo ng white candle naman sa Advent wreath? Tama po ba yun na meron po tayong puting kandila sa Advent wreath? May Parang mga iba na naglalagay ng white. Yung white na yun, Christ, it's Christ ang symbolism ng white candle na yun. Hmm. ako yun din ang Christ, parang pagkakaalam it's ko. the Parang reason for the celebration. sisindihan siya kapag ka ano na Christmas na. Christmas na, Tama ba? oo. Opo, yun, Christmas. Pero meron din namang ibang simbahan, like for example, I think sa Europe po to, no? They have also the Advent wreath, pero they do not follow the colors na meron tayo, no? As a standard na violet and pink, parang all white lang po ata. May ganun po ba talaga na Advent, Hindi ko alam. Ako wala pa akong nakitang Advent wreath? meron ako nakitang Hindi, kasi alala ko meron. naalala ko, nung first time ko na sa Spain, para mag-aral, hindi alam ng mga sisters namin yung Advent wreath. Tapos parang na-realize ko na hindi nila practice yun. But I try to introduce. So nag-gather ako, gumawa ako ng bilog, ganyan. Tapos gumawa ng mga dahon. Pero hindi nila practice eh. Tapos, ewan ko, parang sabi ko, bakit hindi kaya nila alam to? Ginagawa natin to sa Pilipinas. So, ang ano ko doon is, sa Spain, ewan ko, nung time na yon, it was not their practice to have that Advent wreath. Baka nawala, no? Or Oo. meron akong naalala, may pinadala sa atin, ewan ko kung saang bansa yun. Para siyang Advent wreath,
pero hindi, no? What I mean is meron siyang 4 na lalagyan, tapos merong nakalagay na yun nga, yung hope, love, peace at saka Yes. joy. Pero yung candles niya puro puti na nasa glass, no? Mm. So parang ibang version naman siya ng remembrance nung Advent weeks natin, no? Pero palagay ko mas meaningful pa rin yung yung may mga kulay, Kulay. no? Oo. Kasi yung kulay mismo, it's already catechetical at saka it already calls us towards the meaning, no, nung season, which is waiting. Yan. Okay, siguro i-recall din natin, no, dapat na kapag naglalagay tayo o nagtatayo tayo ng Advent tree, we have to follow, no, yung kung ano yung standard natin, no? Kasi usong-uso ngayon, no, yung nag-iiba-iba na sila ng mga kulay sa Advent tree, nawawala Nako, talaga ba? nawawala na yung essence. Like for example, no, yung green, yung evergreen na nilalagay natin doon sa Advent wreath, no, nagiging minsan puro gold na lang, ibang Christmas decor na yung nakalagay, no? So, kailangan O natin baka hindi candle. Yung iba baka hindi candle. Baka mga ano na yan, no? Yung mga dibaterya na. O baterya. kaya mga, oo, iniiba nila yung kung ano-ano na yung mga creativity. Nawawala na yung yung meaning nung symbol. Creativity inuuna kaysa doon sa kung ano yung dapat, di ba? Oo. Kasi talagang habol nila, aesthetic, ganyan. Pero huwag natin kakalimutan po talaga na itong mga simbolismo na ito sa Catholic Church ay may mga halaga at may mga meaning sila. Hindi lang sila for the purpose na palamuti lang talaga sa simbahan. No? Okay. So sa panahon ng pagbabalik loob, no, which is the Advent, no, ano ba yung magandang gawin natin, no, while celebrating or observing the Advent season po? Ano mapapayo nyo sa mga kalakbay po natin na itong panahon ng Advento po, ano po magandang gawin natin? Share ko lang sa inyo yung sa amin sa community namin. Kasi meron kaming tradition na before Advent season, we gather together as a community. And then we try to make suggestion kung ano yung parang communal penance na gagawin namin as a community. For example, we decided na yung mag-declutter ng mga gamit namin, 'di ba? Tapos kokolektahin 'yan, tapos dadali namin sa segunda mana. Yung ganyan. O kaya naman meron kaming parang everyday we will pick up a name. Tapos kung sino yung nabunot namin, ipagdadasal namin. Yung mga ganun ba, mga different ways na in order to parang sort of penance namin, yung mga sacrifices namin na aming i-offer in preparation for Christmas. O kaya nag-decide kami na, sige, ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa isang kumbento. I remember last year, no? Kasi nangangailangan ng paglilinis yung isang kumbento. Hindi sa aming communities, pero another convent. So sige, punta tayo doon, maglinis tayo, magbayanihan tayo doon sa isang kumbento. Something like that. As a community, yun ang ginagawa namin. Sa amin, ganyan din, no? Meron ding mga Advent penitential observance. Palagi dyan yung we forgo the snacks. Tapos yung malilikom na pera doon, ibibigay sa isang charity, no? Na, well, that could be one, no, na pwedeng gawin ng ating mga kalakbay, no, na meron silang pagpapaliban na usually lang ginagawa, na ginagastusan, na they really enjoy, no, like yung hindi naman pwedeng snacks lang, pwede naman yung iba panonood ng sine halimbawa, kung ano man, no, na gusto ninyong isakripisyo, kasi the point is meron kang sakripisyo na ginagawa at the same time pwede kang tumulong dahil doon sa ginagawa mong sakripisyo. Hindi lang yung parang pagpapahirap sa sarili, no, bagkus meron siyang communal aspect din sa simbahan. Dito sa GIB may sinasabi sa akin yung isang nagsisimba doon sa simbahan na meron silang parang GIB Mission Africa, parang kahon
na kung saan binibigay daw yun sa simula ng Advent, and then lalagyan nila yun ng pera, tapos sa bandang huli, yung masisave nila, no, dating ng Pasko, yun yung ipapadala nila, no, doon sa African mission, for example. So, pwede rin yun. Or may naalala ako nung sa USC dati, nag-tree planting. Hindi ko maalala kung Advent yun or Lent, no? Nag-tree planting, di ba? So, yung mga naiisip nating mga observances, bukod sa they deprive us of the things that we like doing, pero ito ay dahil doon sa pagtanggal natin na yun, mayroong makikinabang na usually hindi nila napapakinabangan yon, no? Halimbawa, yung mga kababayan nating naghihirap, di ba, hindi naman sila usually nakakatikim ng ganitong Noche Buena o bilang regalo sa kanila, paparating natin sa kanila. Kasi parang yun yung pinaka-meaning, di ba? Si Kristo na dumating sa atin, no, na Yeah. iniaalay kanyang sarili, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa buhay ng lahat. Diba? So sa ating ganun din, may iniaalay tayo para sa lahat. Diba? Yeah. Parang may ganun. Yung love na ibibigay natin for somebody, yung as an act of charity, para dun sa nangangailangan. Kasi, di ba, we know that Jesus is love. No? So, yung expression natin ng love for Him is given to others. So, yun yung point doon. No, Father? No? Correct. Pero dito Yes. sa ating parokya, no, ang mga paghahanda na ginagawa natin sa ngayon, of course, meron tayong mga tinatawag na Advent Recollection. Yan, napapanahon talaga yung Advent Recollection. No? So dito magbibigyan tayo ng pagkakataon para magnilay sa mga certain topics na siguro pwedeng ibigay ng mga speakers natin. Then we also have yung confessions. Of course, everyday may confession tayo, but this time, mas binibigyan pa natin ng emphasis lalo yung confession, no? Binibigyan natin ng another specific time, no? Bukod sa mga regular schedules natin, binibigyan natin ng another specific time for confession. Kasi syempre, panahon ng paghahanda. So, kailangan ihanda natin yung mga sarili din natin, no? Yung kalooban natin para pagdating ng Pasko, maganda ang pagpasok ni Kristo sa ating mga puso kasi malinis ang ating mga puso, no? Another Advent na preparations na ginagawa natin dito, of course, yung mga looking forward tayo sa mga activities ng Christmas. Meron tayong mga, kung Father, no, malalala mo yung mga makibata, yung mga ganyan, yung mga Christmas gift, no, dito sa parokya. Hindi to literally na parang fundraising ka lang through money or whatever it is, but whatever you can give to the church, no, whatever goods you have at your home, pwede mong i-share, no, dito sa parokya na pwede nating ibahagi din sa iba. Gusto ko ngayon sinabi mo kanina, Father, yung sacrifice, yung ginagawa niyo dalawa, yung communal, anong tawag natin, communal sacrifice. Penance. Oo. Kasi yung sa mga lay person na, for example, na katulad ko, hindi ako aware sa mga ganyang bagay. Kasi syempre, ang community ko, iba-iba. No? Wala kaming specific na ideas ko anong ginagawa sa community. Kasi syempre, so, kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang ideal. So, para dito sa atin is yung mga, kung ano yung panawagan ng simbahan. No? Syempre, kung may pagkakataon na magbigay, syempre, it's just a minimal sacrifice, no, na pwede natin ihandog para sa Panginoon para makapagbigay tayo, no, ng saya, ng pag-asa, at mapadama natin yung pag-ibig sa ating mga kapwa-tao na syempre yung mga walang-wala. No? At magtungo na po tayo sa ating pinakamasayang parte ng ating episode sa araw na ito. At ito ang question and answer portion. Okay, Sister, handa ka na ba sa mga katanungan? No. Handang-handa na. Sana. Yung unang katanungan, bakit kaya pinili ng Diyos ang pagiging sanggol bilang paraan ng pagliligtas? Actually, napakagandang hindi simbolo, realidad, no, na pinili ng Diyos ang sanggol na tagapagligtas kasi pinapakita niya yung kapangyarihan ng pag-ibig, hindi dahas, no? Yung sanggol kasi walang pinipili. Ang sanggol ay nag-aanyaya. Ang sanggol ay masabi natin yung humility rin, di ba? Na nakadepende siya sa mga tao sa paligid niya. So yung
pinapakita rin na nagkatawan tao si Jesus, no, na katulad natin dumaan sa pagiging sanggol, na lahat yon, yung proseso ng pagiging isang tao ay nadaanan niya. Parang sabihin natin, no, na sasabihin natin na talagang nagkakatawan tao si Jesus na katulad din natin, na which means na yung pakikiisa niya sa atin, no, pakikiisa niya sa bawat tao kasi siya mismo ay naging tao. Ako naman, Yan. sister, sa pagkakaintindi ko dito, no, pinili ng Diyos na magsimula sa pagiging sanggol kasi ayaw niyang bigyan ng idea, no, o ayaw niyang maging parang kumbaga maging dating niya sa mga tao na bababa lang siya mula sa langit, no, na kagaya doon sa mga nababasa nila sa Old Testament na parang bababa lang ang Panginoon, no, na maghahasik siya ng dahas laban sa mga masasama. Na parang ganun idea kasi 'di ba? Yung mga yun ang kung tama man ako, yun ang idea ng mga tao sa Old Testament na parang bababa lang ang Diyos mula sa langit. Ito parang sinimplihan niya, no. Ayaw niya kumbaga sa later natin, ayaw niya ng fanfare, no? Ayaw niya na masyadong magarbong pagdating, no? Gusto niya simple lang na to the point na halos hindi walang masyadong nakakaalam na dumating na pala siya sa piling natin, no? So nagumpisa siya, nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Talagang dinanas niya ang maipanganak, naging sanggol, nagbinata hanggang sa kanyang pagtanda, no? Kumbaga, pinapakita rin sa atin ito na ang Panginoon ay hindi lang basta-basta na dahil makapangyarihan siya, bumabalang siya at he present himself as a God. No? Pinakita niya na naging tao rin siya para ma-experience natin na ang Diyos ay hindi purong tao lang. Alam niya na kung ano yung karanasan ng mga tao kasi naging tao rin siya. No? So yun, ang katotohanan nito, God's power is revealed through vulnerability. Ano nga ba, sister, yung salita Yeah. vulnerability? Pag sinabi nating vulnerable ka, yung parang hindi ka natatakot na ipakita yung kahinaan mo. Yung, 'di ba, pag sinabing you are a very vulnerable person, yung para sa akin yung ano yun authenticity yun na hindi ka nagkukunwari na meron ka rin kahinaan, na hindi ka parang hindi ka perpekto, na humanly speaking, 'di ba? Apo. So, pag sinabing vulnerable ka rin, sabihin nun, yung meron kang need din of others, no? Na hindi ka masyadong very dependent or parang kinakaya-kaya mo. Pero vulnerable ka na pwede kang masaktan, pwede kang madapa, pwede kang manghina. Yun yung pagiging vulnerable. Si Jesus, pinakita din niya yung vulnerability niya. Kailan? Lalo na nung yung time ng passion, no, yung naging mahina siya, no, dahil syempre nagkaroon siya ng mga sugat, no, naabuso siya ng mga humuli sa kanya hanggang sa naipako siya sa krus. So, at nakita din natin sa during the crucifixion na kinakailangan niya rin. Tinatawag niya ang kanyang ama na sa langit. So doon pinakita talaga ng Lord yung vulnerability niya. Sige, moving to the next question. Ano ang kahulugan ng salitang Emmanuel sa ating buhay ngayon? Ikaw, sister, anong kahulugan ng Emmanuel sa iyo ngayon? Emmanuel means God with us. Emmanuel. Di ba merong kantang Emmanuel, Emmanuel, God is with us. Which means na God is beside us. God is always with us. No, na ang Diyos ay lagi nating kasama, na tayo ay hindi nag-iisa kahit sa ano ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man experiences natin, nandyan lagi siya kasi nga Emmanuel siya. Ang ano, para sa akin, no, yung very consoling yung words na yon, no, na kuminsan maaring
sa difficulties na na-experience natin sa buhay natin, parang kuminsan, parang feeling natin walang tumutulong sa atin o parang na-abandona na tayo o nare-reject tayo. Pero pag inisip natin na ang Diyos ay laging nandyan, no? Kahit na ano pang pinagdadaanan natin sa buhay natin, nagbibigay sa atin ng lakas, no? Nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay kasi alam natin na ang Diyos ay laging naandyan. Oo, lalo na sa pagkakataon ngayon, no? Ako naman ang pagkakaintindi ko sa Emmanuel, tama nga po kayo, God is with us. Pero ang mas naiisip ko is God is omnipresent. Tama po ba yun, Sister? God Yes. is Always omnipresent, Always. always present. Always present, no? Sa tao kasi akala natin minsan mag-isa lang tayo. Kumbaga parang wala sa visuals mo, wala sa idea mo na nandoon yung Panginoon kasi sobrang bigat na pinagdadaanan natin. Akala natin mag-isa lang tayo, no? Na walang nakakaintindi sa iyo, walang dadamay sa iyo, no? Pero if you are thinking of God, no, God doesn't abandon us, especially sa times na talagang we feel down. O sige, ako na muna. Ang keyword ko sa ating episode ngayong araw na ito ay kinabukasan. No? We are talking about Advent, we are talking about Christmas. Paghahanda at ang pagdating ng Diyos. No? Nasa anumang pagkakataon, palagi tayong dapat may hinaharap na kinabukasan na maganda at may pag-asa, no? Hindi dapat na hindi natin dapat ipagsawalang bahala, no, ang mga ganitong bagay, lalo na sa ating pananampalatayang Kristiyano, sapagkat mahalaga na paghandaan natin yung sarili natin, no? Mahihanda natin yung sarili natin, yung puso natin kailangan maging malinis para sa gayon yung pagdating ni Kristo sa atin ay kaaya-aya sa Kanya, no? At the same time, may kabuluhan ang ating ginagawa. Kasi kung ang paghahanda natin ay para sa external things lang, no, walang silbi ang paghahanda natin kung gagawin natin yun. Dapat ang paghahanda natin ay paghahandang espiritualidad. Kasi ito yung mensahe ng Pasko, ang pagdating ni Kristo sa ating mga puso. Kaya, ayun. Sir. Sa akin naman, ang keyword ko naman ay kagalakan. I think it is yung spirit ng Pasko ay ang spirito ng kagalakan, di ba? Hindi yung masaya tayo, no, nagagalak tayo kasi isinilang ang Panginoon. And ang pagsilang niya yon ay hindi lang yung ginugunitan natin yung na siya ay pinanganak, pero nagagalak tayo na si Jesus ay isilang din sa ating mga puso. Keyword, no? Siyempre, siguro yung keyword ko ay yung rason kung bakit tayo naghahanda at kung bakit tayo nagdiriwang, no? Yung aking K ay Kristo, no? Si Kristo na matagal nang inaantay at ngayon ay atin ding inaantay pa din, no, yung kanyang muling pagbalik. At sana wag tayong mawala, no, doon sa mga ilaw ng Pasko, mga palamuti ng Pasko, kundi yung pinakamahalagang rason, no, wag nating kakalimutan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong si Hesukristo. Ayan. So, muli, no, ito po ang ating season ender ng ating programang Usapang K. Saan po ba nagsimula at nag-ugat ang tradisyon ng simbang gabi? Ito ba'y nasusulat sa Biblia? Bakit nga ba natin ito ginagawa? Kung tinatanong natin kung makikita natin sa Biblia ang salitang simbang gabi o yung pagsisimbang gabi, syempre hindi natin yan makikita sa Biblia. Pero ito ay nagsimula ng panahon ng mga Kastila, inintroduce sa ating mga Pilipino bilang preparation natin para sa darating na Kapaskuhan. Bakit ito mahalaga? Ito ay nakakatulong upang hindi lang tayo basta mag-focus dun sa mga consumeristic
na mentality natin ngayon. Bagkos, i-focus natin yung sarili natin doon sa preparation natin sa darating na Kapaskuhan, kahalagahan nito, which is the birth of Christ.